Mahalagang maging malakas ang ating bansa upang mapigilan ang mga banta tulad ng paniniwala ng Amerika na sinasabi nitong if you want peace, prepare for war na isa sa ginaya ni Xi Jinping at naniniwala ito na kapag malakas ang iyong puwersa militar ay walang bansang mambubuli o mang-aapi sa iyo at ngayong may kakayahan na ang China ay ginagamit na niya ito para maipatupad ang dalawang batas ng planong pagsalakay sa mga maliliit na bansang kalapit nito. Tila nalalapit na ang maraming digmaan ng iba't ibang mga bansa sa mundo kabilang ang komunistang China na planong kunin ang Taiwan at Pilipinas. Base sa survey, 77% nating mga Pilipino ay handa umanong lumaban para sa inang bayan. Ngunit paano natin haharapin ang modernong digmaan kung maging ang pondo ng depensa ay binabawasan? Noong 2024, ang Malacanang ay nagmungkahi lamang ng 50 billion pesos para sa AFP Modernization Program, ngunit binawasan ito ng Kongreso na naging 40 billion pesos. Para sa 2025, muling humingi ang Malacanang ng 50 billion pesos, ngunit tinapyasan na naman ito ng Kongreso na naging 35 billion pesos. Nako! Ang mga pagbabawas ng budget para sa depensa ay napupunta lamang sa mga pork barrel ng Kongreso at kasakiman ng mga mambabatas. Ano na lang ang mabibili ng 35 bilyong pesos ngayong 2025? Balikan natin noong 2020 at 2022 kung saan ang Pilipinas ay nakabili ng frigate mula sa South Korea na nagkakahalaga ng 28.25 billion pesos. Hindi pa kasama dyan ang mga sistema ng armas at mga bagong pasilidad ng berthing at pagsasanay. Ang dalawang barkong ito ay pinakabago sa puwersang pandagat ng bansa ay mayroon din itong kargang dalawang Agusta anti-submarine helicopters na nagkakahalaga naman ng 5.3 billion pesos. Ang total ng mga assets na yan mga kabayan ay nasa 33.35 billion pesos. Wala pang kasamang armas yan mga kabayan. Malayong malayo kung ikukumpara sa puwersang pangdagat ng People's Liberation Army Navy ng Chinese Communist Party. Mayroon itong mahigit 400 barkong pagnigma, hindi pa kasama dyan ang mga maliliit tulad ng mga patrol, auxiliary, survey at replenishment. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi makabuo ang bansa ng malaking budget para makabili ng mga bagong armas ay dahil sa mga taksil na politiko na nagbubulsa ng daan-daang bilyong kada taon para sa mga masamang gawain tulad na lamang ng kapag may kalamidad, mga proyekto tulad ng akap at tupad o iba pang pampulitikang ayuda. Mahalaga sanang maging malakas ang ating bansa upang mapigilan ang mga banta tulad ng paniniwala ng Amerika na paulit-ulit nitong sinasabi na si vis pacem para bellum, if you want peace, prepare for war, na isa sa ginaya ni Xi Jinping at naniniwala ito na kapag malakas ang iyong puwersa militar ay walang bansang basta na lang aapi o mambubuli sa iyo. Dahil sa paspasang pagpapalakas ng China, ngayon ay naging bully na ito sa mga maliliit na bansa. Ginagamit ang pagiging malakas nito para maipatupad ang dalawang batas ng planong pagsalakay. Una ay upang sakupin ang Taiwan bilang isang bahagi nito. Pangalawa ay para isama ang West Philippine Sea sa buong South China Sea sa ilalim ng kanilang 10-dash line na dati ay 9-dash line lamang. Binabaliwala ni Xi Jinping ang United Nations Convention on the Law of the Sea na nagbibigay ng mga coastal state hanggang sa 200 nautical miles na exclusive economic zone ng mga bansa. Nagpapadala na maraming barko ang China upang takutin ang mga maliliit na bansa upang angkinin ang mga teritoryo nito. Solid naman ang pagkakaibigan ng China at Russia. Ang pangmatagalang pagsisikap ng China at Russia ay upang ibagsak ang pangunahing internasyonal na batas na nakapaloob sa 1945 United Nations Charter na nagbabawal sa paggamit o pagbanta ng mga puwersa upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga estado. Mahigpit na pinapanood ni Xi Jinping ang digmaang Ukraine kontra Russia habang palihim ito na nagbibigay ng mga armas kay Putin dahil naniniwala si Xi Jinping na kung maaagaw ni Putin ang Ukraine ay maaari rin niyang makuha ang Taiwan at West Philippine Sea na malamang ay magbibigay din ng tulong ang Russia.
Ang plano ng dalawang ito ay base sa pananaw ng mga expert na kapag nagawa nga talaga nila ito ay malamang na nga tayo. Dati nang sinabi ng China na lulusubin nila ang Taiwan sa taong 2025, ngunit ngayon ay sa 2027 na naman daw, kung saan naglabas pa ito noon ng isang animated video na nagpapakita kung paano nila durugin ang Taiwan. At kapag natalo nila ang Taiwan ay lalong malaking banta sa Pilipinas dahil 97 kilometro lamang ang layo sa pagitan ng Batanes na posibleng agawin din ng China ang Balintang Channel at buong karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero lahat ng yan ay hindi pa magagawa ng China dahil mayroong Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, lalo pat mayroong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika na siyang tanging inaasahan ng Pilipinas. Kaya't malamang na nag-aalangan ang China at Russia, lalo pat marami pang ibang mga bansa ang nagpapakita ng suporta sa Taiwan at Pilipinas. Dahil sa tumitinding mga tensyon sa rehiyon at salungatan sa iba't ibang mga bansa ay maraming bansa ngayon ang nagpapalakas umumibili ng mga sandata upang maging handa sa posibleng mangyari, lalo na lamang dito sa Asia tulad ng Taiwan, Japan, India at Thailand. Bumibili din naman ang Pilipinas, yun nga lang mga maliliit lang na armas. Maraming gustong bilhin ang Pilipinas tulad na lamang ng submarine, mga multi-role fighter tulad ng Gripen at F-16. Kaso lahat ng yan ay puro plano pa lamang.